Magandang araw mga kalihim. Panibagong istorya ng kababalaghan ang inyong mapapakinggan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mga panibagong episodes na inyong mapapakinggan. Ako si Papa Obet at ito ang Lihim ng Gabi. Papa Obet, magpapakilala po ako bilang si Tonton. Simulat sa pool ng aking buhay dito sa mundo, hindi talaga ako lubusang naniniwala sa mga istorya o kwentong katulad na lamang ng aswang, engkanto, maligno, multo, at kung ano pang usap-usapan dito sa aming baryo. Para kasi sa akin, masyado na silang namumuro sa paulit-ulit na pagsasabit pagkukwento sa mga ganyang bagay na sa aking konklusyon ay gawa-gawa lamang. Sa bahay pa lang, bukang bibig na iyan ni Lola Anastasia. Paglabas naman ay bubungad sa pandinig ang samut-saring usapan ng mga matatandang nakatambay sa bawat kanto. Narapat daw talagang mag-ingat anumang oras dahil gumagala lamang daw sa paligid ang mga nakakatakot na nilalang. May iba pang araw nagpapanggap at nakikihalubilo sa mga tao na kapag nakatiempo ay isasagawa na ang pinaplanong pambibiktima. Sa probinsya namin, hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan. Masyado talagang talamak ang ganyang usapan. Subalit sa awa ng may kapal, wala pa naman akong harap-harapang nakikita. Kaya naman, hindi talaga ako naniniwala. Nakakapit pa rin ako sa sariling paniniwalang to see is to believe. Hanggang sa dumating ang puntong natunaw ang paniniwalang iyon nang mangyari na nga mismo sa buhay namin ang pangyayaring kay hirap kalimutan. Lahat ng ito ay dahil kay Auntie Soledad. Si Auntie Soledad ang kaisa-isang anak na babae ng pamilya. Sa katunayan, sa poder na nila ako nakatira dahil sa maagang paglisan ng mga magulang. Kasama namin sa bahay sina Lolo Pido, Lola Anastasia, at tuwing Sabado at Linggo naman ay nakakasama namin si Uncle Freddy, ang asawa ni Auntie. Sa ilang taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, biniyayaan sila ng anak na hindi naman nagtagal ay binawi rin ng may kapal sa hindi matanggap-tanggap na dahilan. Makalipas ang ilang taon nang mangyari ang insidenteng iyon, nasa kalagitnaan pa rin ng pagdadalamhati ang lahat. Lalo na si Auntie Soledad na gustong-gusto talagang magkaroon ng sariling anak. Habang hindi pa makamove on sa nangyari, bigla na lang may dumating na noong unay kinonsiderang biyaya, subalit kalaunan ay siya palang maglalagay sa amin sa peligro. Dakong 3:00 ng hapon, abala sina Lolo at Lola sa panonood ng programang drama sa TV. Si Auntie naman ay nakatulala sa sulok at nasa malayo ang isip habang hawak-hawak ang litrato ng anak. Ako naman sa kabilang banda ay kasalukuyang nag-iinit ng tubig sa takuring diuling para makapagtimpla ng kape sa lahat. Habang nagtitimpla ako ng kape, may kung anong malalakas na katok sa pinto. Ako ang nagbukas noon dahil mahina na ang tuhod ni na Lolo at Lola. At si Auntie naman ay wala sa wisyo. Pagbukas ko ng pinto, ganoon na lamang ang pagkunot ng aking noo
sa pagbungad ng isang telang supot. Nagulat pa ako nang gumalaw-galaw ang kung anong nasa loob nito. Mas lalo pang kumunot ang aking noo nang marinig ang pag-atungal ng isang sanggol. Sa iyak ng sanggol, napatayo si Auntie Soledad at nagmamadaling lumapit sa pinto. Nang walang pag-aalinlangan ay kinuha niya ang telang supot at mula roon ay inilabas ang isang sanggol na walang damit. Kitang-kita ang kaligayahan sa mukha ni Auntie pagkakita niya sa sanggol na agad niyang tinawag na anak. Naguguluhang nasundan ko na lamang siya ng tingin habang yakap-yakap sa bisig ang hindi kilalang sanggol na ipinasok niya pa sa bahay. Katulad ko, nagtaka rin sina lolo at lola na parehong napapatanong kung bakit may sanggol at kung saan ito galing. Napakibit balikat lang ako bilang tugon dahil hindi ko rin alam kung saan galing ang batang iyon. Pinalabas ako ni lola at inutusang maglibot, alamin at hanapin kung sino ang nag-iwan ng bata sa pintuan ng bahay. Sumunod agad ako at naghanap. Subalit makalipas ang ilang oras, wala akong nahanap ni anino sa kung sino man ang nag-iwan ng sanggol. Kahit bakas ng mga paa sa daan ay wala akong mahagilap. Bumalik na lang ako sa bahay para ipaalam kina lolo at lola na wala akong nahanap. At sa paglalakad ko sa daan pabalik, nakasalubong ko si Aling Tess na medyo tsismosa at palasalita sa mga bagay na hindi naman lubos na maunawaan. Sa pagkakataong iyon, simple lang naman ang kanyang sinabi pero hindi maipagkakaila na may iba pa itong nais ipahiwatig. Anya, kung ako sa inyo, itapon ninyo sa malayo ang bata. Kung mananatili sa inyo yon, hindi kayo aabutin ng ilang buwan, ang sabi ni Aling Tess. Pagkasabi niya noon, sumulyap pa siya sa bahay. Nanginig at nagmamadaling umalis. Binalaan pa ako sa huling pagkakataon na sundin ko ang sinabi niya bago pa mahuli ang lahat. At dahil hindi pa buo ang aking pag-iisip sa mga ganoong bagay, ipinagkibit balikat ko na lamang sinabi niyang iyon at nagmamadaling bumalik sa bahay. Nanatili sa bahay namin ang sanggol na iyon. Binihisan, inalagaan, pinakain at pinangalanan ni Auntie Soledad at inisip niya na kanyang anak. Wala namang ibang magawa sina lolo at lola kung hindi ang magpakita ng suporta dahil bahagyang nawala sa katinuan si Auntie noong nawala ang kanyang tunay na anak. At ngayon na medyo nanunumbalik na ang kanyang sigla at lakas dahil sa bagong dating na sanggol, nanahimik na lamang at sumunod na lamang sa agos ng panahon. Sa paglipas ng mga araw, tuluyan na ngang bumalik ang dating Auntie Soledad. Masayahin na at malakas dahil sa pagdating ng itinuturing niyang biyaya. Anya pa, nakonsensya ang Diyos at ipinadala pabalik ang kinuhang anak sa kanya. Tango lang naman kami ng tango ni na lola para wala nang maraming salita pa. Tumulong na rin kami sa pag-aalaga ng bata. Pero aaminin ko na sa tuwing kakargahin o mapapalapit ako sa kanya, hindi sanggol ang pakiramdam ko sa bata na para bang may presensyang kung ano na hindi matukoy-tukoy. Medyo kakaiba rin ang bata. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin o sila rin. Minsan, baliktad ang refleksyon ko sa mga mata niya. Minsan na rin akong napapraning sa kaiisip dahil sa tuwing lilinawin ko ang refleksyon sa mga mata niya, maayos naman at hindi baliktad.
Pero kung nanakawan ko ng sulyap, nakabaligtad talaga ako. Mas lalong lumaki ang pagdududa ko sa bata nang magdadalawang buwan na siya sa amin. Malaki na ito at kumpara sa ibang bata, mas malaki siya. At nagsimula na sa pagtubo ang mga ngipin, pero maliliit pa naman. Ang lakas niya na tinutukoy ko ay parang malaking tao ang datingan. Nang minsan siyang nakakapit sa kamay ko, napatangis pa ako dahil sa napakahigpit na kapit. Maliit pa ang kamay niya subalit napakahigpit ng kapit ng pakiramdam. Yung para bang madudurog ang mga buto ko. Noong isang beses na ako ang nagsubo sa kanya ng pagkain, hindi ko napigilang mapaiyak dahil sa pagkagat niya sa aking daliri. Maliliit pa ang mga ngipin, subalit ang lalim na ng pagbaon sa mga kamay ko. Dahil doon, hindi ko na talaga mapigilang manmanan ang bata. Isang gabi habang natutulog na ang lahat, palihim akong pumuslit sa kwarto ni Auntie Soledad. Mahimbing na rin ang pagtulog ni Auntie at nasa kuna naman ang bata na tulog din. Nananatiling nakasiwang ang pinto at nakasilip pa rin ako. Hindi na ako pumasok at baka magising pa si Auntie at ano pa ang isipin. Nagmanman muna ako ng ilang saglit at nang wala namang mapansing kakaiba ay napagpasyahan ko nang umalis. Pero eksaktong katatalikod ko pa lang ay biglang tumunog at umingay ang kuna. Senyales na gumalaw ang bata sa loob nito. Hindi ko na sana iyon papansinin, ngunit kakaibang ingay na ang sunod kong narinig na naging dahilan upang mapalingon ulit. Nakalimutan kong isara ang pinto ng kwarto at nakasiwang pa rin ito, kung kaya't dire-diretso ang paningin at sakto namang makikita sa kinatatayuan ko ang kinalalagyan ng kuna na sa maniwala man kayo o sa hindi, hindi na bata ang sumalubong sa aking paningin. Kung hindi, isang nilalang na may kahindik-hindik na itsura. Litaw na litaw ang kulay pulang mga mata nito. Maitutulad natin sa parang baboy ang kanyang muka. Mabilog. Naglalabasan sa mabilog na bibig ang mga nagtutulisang mga ngipin. Hubot-hubad na ang bata at kasing itim ng uling. Hindi rin nagpapatalo sa katulisan at kahabaan ng kanyang mga kuko. Naglalakihan ang mga tenga na may katulisan sa dulo. At higit sa lahat, ang kakilakilabot nitong halinghing na parang asong hindi na makapaghintay na makakagat. Sa sandaling iyon, hindi ako nakagalaw. Nanatiling nakatayo. Nanginginig sa kinalalagyan habang pinanonood ang galawan ng munting halimaw. Tumalon ito mula sa kuna patungo sa higaan ni Auntie Soledad. At dahil doon, pinilit kong igalaw ang mga paa at lumapit sa pinto. Sa sandaling nakita ang ginawa ng halimaw, hindi ko na napigilang sumigaw ng sumigaw. Nakatagan na ito kay Auntie at akma na sanang ibabaon ng mga kuko sa tiyan nito. Naudlot lang at nabaling sa akin ang pansin sa ginawa kong pagsigaw. Hindi na rin ako tumunganga at tumakbo na para mailigtas ang sarili. Dahil sa baka ako na ang mapagtuunan nito ng pansin. Buong lakas kong tinawag sina lolo at lola at agad ding nagising. Dumiretso naman ako sa kwarto ko at natatarantang makita na nakasunod sa akin ang halimaw. Pero ano ba, at pagpasok ko ng kwarto ay nasa loob na rin ito. Napalabas naman ako at dumiretso sa kwarto nila lola na nasa gawing kaliwa ng kwarto ni Auntie Soledad.
Biglang napabunot ng karit si Lolo na palagi ang nakasabit sa pinto ng kwarto nila. Matapang pang lumabas at hinarap ang halimaw na nakalambitin sa bubungan na masamang-masama ang tingin sa amin. Mas lalo pang naalerto ang lahat nang lumabas si Auntie Soledad ng kwarto niya at nagtatakang bumungad sa amin. Nagtatanong kung anong nangyayari. Hindi pa nasagot ang tanong niyang iyon nang dambahin ng batang halimaw at paulanan ng kalmot sa mukha at sa leeg. Nagmamadali namang lumapit si Lolo at hindi na nag-aalangang tagain ng karit ang halimaw na natamaan naman sa ulo at likod na naging dahilan upang mapalayo ito. Pero kahit na napuruhan na ito, naglakas loob pa ring lumaban. Si Lolo naman ang kanyang sinunggaban at hindi pinalagpas ang pagkakataon. Mahina na ang pangangatawan ni Lolo kaya naman tumumba na ito ng walang kahirap-hirap at agarang dinanganan ng halimaw at saka walang awang pinagkakalmot. Mabuti na lang na iharang agad ni Lolo ang mga braso at hindi dumiretso sa mukha ang matutulis nitong kuko. Nagtutulakan naman kami ni Lola sa gilid sa kung sino ang dadampot ng karit na nasa harapan namin upang pigilan ang halimaw. Pero sa huli, natagpuan ko na lang ang sariling dinampot ang patalim at wala sa sariling napasunod sa sinabi ni Lola. Sumisigaw na pinagsasasaksak ko ng karit ang halimaw. Hinawakan ko pa ito sa ulo kahit nandidiri na ako at hindi hinayaang makawala. Hindi ko na rin alintana ang mga tumatalsik na napakabahong dugo nito hanggang sa nanghina ang halimaw at doon lang ako natigil. Nagtamo na ito ng maraming sugat sa katawan, subalit nakuha pang gumapang papalayo. Gumapang ito ng gumapang hanggang sa tumalon sa bintana. Hindi ko na rin ito sinundan dahil nanginginig na akong nakatayo sa gilid. Napapadaing naman si Auntie Soledad at Lolo sa mga nakuhang sugat. Habang si Lola ay natatarantang kumuha ng gamot sa kwarto. Sa gabing iyon, pareho kaming hindi makaimik. Hindi naman matigil sa kakaluha sina Auntie Soledad at Lola Anastasia sa sinapit. Si Lolo naman ay kahit may sugat na, kumuha ng 2x2 na nakatambak sa may kusina at ipinako sa bintana at pinto. Nababahalat natatakot na baka bumalik pa ang nilalang na iyon, pero hindi na ito nagbalik pa. Kinabukasan, araw ng Sabado, umuwi si Uncle Freddy. At nang malaman ang nangyari, galit na galit at naglibot sa buong baryo para hanapin ang batang iyon at maghiganti. Subalit, wala na kahit aninumang matagpuan. Sa insidenteng iyon, natauhan si Auntie Soledad at natroma na rin. Kung noong unay gustong-gustong magkaroon ng anak, ngayon ay hindi na. Kahit makakita lang ng sanggol, ay nanginginig na.